Jesus is the way, and now I'm heaven bound. Heaven is my home. I'm just a stranger in this world. I'm on a journey, and I'm not here to stay. I'm heaven bound, where I will live eternally. Jesus, my Savior, He's waiting there for me. I'm heaven bound, oh hallelujah. I'm heaven bound, glory to God. I'm on my way to that fair land, where the saints of God are bound. Jesus made the way, now I'm heaven bound. I've set my eyes to the Savior of my life. Nothing in this world could separate me from His love. Though sometimes the road is rough, sometimes I feel I had enough, but the grace that brought me to Him will carry me until the end. I'm heaven bound, oh hallelujah. I'm heaven bound, glory to God. I'm on my way to that fair land, where the saints of God are bound. Jesus made the way, and now I'm heaven bound. I'm heaven bound, oh hallelujah. I'm heaven bound, glory to God. I'm on my way to that fair land, where the saints of God are bound. Jesus made the way, and now I'm heaven bound. Jesus made the way, and now I'm heaven bound. Jesus is the way, and now I'm heaven bound. Heaven is my home. I'm just a stranger in this world. I'm on a journey, and I'm not here to stay. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Again, welcome po tayo dito sa Real KGB Believers. At tayo po ay dadako na naman sa isang mag-aaral ngayong gabi. Another topic po, no? So every night, at least po, meron po tayong topic na dinidiscuss. At kapag naipon natin lahat yan, napakarami na po mga topic. So kung gusto lamang po ninyong alamin yung mga ibang mga topics, ay punta lang po kayo sa ating Facebook page at pagkatapos po sa YouTube, no? So meron kaming mga
naka-upload ng mga videos. Okay? So, sa haba ng panahon na tayo po ay nagtuturo, God gave us some videos na magamit po natin para po sa ating pag-aaral. Napakahalaga po na tayo po ay matuto, no? Sa salita ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po na yung ating isip ay wasto. Pag pinag-usapan po yung doctrine ng Biblia, sapagkat napakahalaga po yon because it will protect you from heresy, false teaching. Kaya nga po tayo po narito to help others para po matagpuan po nila ang katotohanan. Tayo po yung gabay, no, para sa katotohanan. We are not the truth. So we are just guiding the people towards the truth. At sana po ipatuloy po kayong sumubaybay para po talaga ma-build po sa inyo ang mga aral na ito. At hindi lang po, ma-familiarize po ninyo para balang araw, you can be used of God for others. No? Marami pa pong taong lilitaw sa mundo. Kailangan po nila ng mga leaders, mga Bible study leaders, mag-guide sa kanila sa truth. No? So ako po ay channel of blessing lang para sa ganon, we can have soldiers in the future na kung saan po magrarally para sa katotohanan at katwiran, at sila rin po ang siyang maghahatid ng salita ng Diyos sa maraming mga tao. No? So ako po ay ngayon sa kasalukuyan, I'm just a channel of blessing, pero ang purpose ko po nito ay talagang, meron talagang matap, no, na mga good leaders tayo sa future na siyang tatayo, no, sa kanilang henerasyon o sa kanilang group or sa kanilang area. Okay, so ngayon po ay dadako po tayo sa prayer. Okay, panalangin po natin na maging maayos at maganda ang ating pong reception, ang internet, at maging po ang audio. Okay, so let us pray. Pastor Nick, please lead us in prayer. Okay, let us pray. Dakilang Diyos na malikha ng langit at lupa. Muli, Panginoon, maraming salamat o God sa oras po nito, sa opportunity na ipinagkalob niyo muli sa amin para po makapag-aral ng iyong po mga salita. Nawa, Panginoon, sa amin pong pag-aaral at Panginoon, patuloy na bigyan niyo po kami ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon. Especially sa amin pong tagapagturo, Panginoon, ang sabihin po ay niyo pong magamit, mightily, Panginoon, at pwede po sa mga tagapakinig, Panginoon, bigyan niyo kami ng wisdom sa lahat po ng aming pong mga pag-aaralan sa oras po ito. Pwede po, God. Panginoon, sabi pong internet connection, nawa maging maayos po ito, matapos po namin ang pag-aaral po nito na walang istorbo, disturbances, Panginoon, nang sa gayon ay maging maayos po ang aming pong pag-aaral. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po kami. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen, amen. Okay po, so dako po tayo sa Genesis. We go to the book of Genesis chapter 9. Okay? So mag-start po tayo sa Genesis 9. Mag-start tayo kay Noah. No? Kay Noah. Si Noah ay 10th from Adam. No? Pagsampu siya kay Adam. So ito yung father ng mga Gentiles. Okay? Noah is the father of the Gentiles. Okay? 10th from Adam. Kaya nga po ang number 10, okay? Number 10 is the number of Gentiles. Okay? Yan po yung number na yan. Number 10 is the number of Gentiles. Okay? Kaya pagka 10, no? Romans chapter 10, Acts chapter 10, no? So may mga bagay tayong makikita dyan. Mga 10-10 sa Bible ay may connection po sa Gentile. No? It's a number of the Gentile. Okay? So, punta muna po tayo dito. No? So, story muna tayo. Si Adam, nagkaroon siya ng anak, no? Abel and Cain. And then, nawala si Abel, pinalitan ni Seth. Okay? So, etc., hanggang makarating kay Noah. Okay? So, pagdating kay Noah, naalala natin, okay? Ito yung na-rescue sa flood, okay? So, in between dito ay yung flood. So, ang na-rescue, okay, this is a universal flood, at ang na-rescue through the ark, okay, yung ark na ginamit ng Panginoon is the family of Noah. So, ito na ngayon, kung paano nag-start, no? So, after this, no, na-divide yung panahon. So, this is the pre-diluvian, no? Or antediluvian. Antediluvian. No? So, this is before. Okay? So, this is post-diluvian. Ibig sabihin, tapos na yung flood. So, this area is antediluvian.
So this is post-diluvian. Okay? So kaya nga po, mahalaga po na maintindihan natin yung sequence kung paano po nangyari ito sa book of Genesis. And when we need to understand the origin of races, para meron kayong idea kung bakit ganito yung ugali natin, bakit ganito yung tayo masyadong religyoso, bakit ganito na para ba kahit anong gawin ng mga black people, palagi nasa baba sila. No? At pag pinag-usapan natin yung mga Caucasian races, sila yung nag-explore, no, sa buong mundo. Okay? So, yung origin ng races, actually, galing kay Adam, and then the flood came, okay? The flood came in the time of Noah, the flood came. So, Noah was rescued by God. So, he has 3 sons, okay? Ito ngayon yung progenitor. Okay? Ito yung pinaka-patriarka, okay? Na mga major races. Okay? Now, ang unang makita natin dito, mga kapatid, ay dito po sa Genesis 9. Okay, check natin Genesis 9, please. Alright. Okay, so, hindi na natin babasahin kung paano nagkasala si Ham dito, no? Pero meron kayong makikita sa verse 25. Okay? Kasi may connection yung Sodom dyan sa ginawa ni Ham. Okay. Genesis chapter 9, verse 25. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants, shall he be unto his brethren. Alright. So ano po daw si Ham? Servants of servants. Actually, hindi si Ham ang kinurse. It was Canaan. So sa Canaan, Milahin. okay, sabi ng Diyos, you will be what? Servant of servants. Grabe, no? Nasa baba ito. No? Servant of servants. Okay? Ano ba itong lahi ni Canaan? Ano bang lahi ni Ham? Okay? Ito yung mga African or Africoids na sinasabi natin. Okay? So we have the African race. We have the African race or the Negroes. The African race or the Negroes. Okay? Negroes yan. Black people. Alright? Nilagay sila talaga ng ganyang klaseng lahi. No? Yung race nila, black talaga. No? Their skin is black. Okay? Now, servant of servants. Bakit po? Because it's a curse. It was a curse to Canaan. At yung kanyang lahi will become servant of servants. Kaya, majority po sa African and Negroes, okay, or Negroes, kung mapapasin nyo sa history, ano po ang kanilang naging role sa history? Diba sila yung mga servant? Sila yung dinala-dala kung saan-saang lugar ng mga Japhetites. Ginawa silang servant, no? Ginawa na silang slave. Okay? Alam nyo kung saan galing yon? Dito yon. Dito yung origin nun. Origin nun. So, kung makakita kayo ng black people, ang kanilang line is Ham. So, Ham is black. Okay? Now, next, in Genesis 9, you will see, all right, in verse number 26, Brad. 9:26. Genesis chapter 9, verse 26. And he said, Blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. All right. So, yung key doon, all right, Shem, ang kanyang naging anong word na naka-connect sa kanya, blessed be the God of Shem. The God. So, wala itong word na God. Pero dito nilagay. So, ibig sabihin, dito manggagaling yung major religions. No?
Ano ito mga ito? These are the Asiatic people. Okay? So, yung major religions, dito manggagaling. See that God? Appear doon. So, ano yung main na religion na kung saan po pinagkuhanan ng line ni Jesus Christ? Yun ang Judaism. Alang Judaism, galing dito sa Shem. Because si Abraham ay isang Shemite. Okay? Alright. So we have next, Japhet. Okay? Pakibasa lang, Brad, Japhet. Verse number 27. Genesis chapter 9, verse 27. God shall enlarge Japhet, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. Okay, so meron kayong makita doon, ha? Sabi niya, God shall enlarge Japhet. Okay, so nakakonect yung word na enlarge. Okay? So these are the Europeans. Europeans. Yan. So, bakit anong connection ng enlarge? No? Tapos, okay, bago natin ituloy yung enlarge. Ito sumuna, no? God shall enlarge Japhet, and he shall dwell in the tents of Shem. Right? Dwell in the tents of Shem. So, ibig sabihin, balang araw, itong Japhet na ito will use the tent of Shem. Now, if this is religious, okay, this Shemite is religious group, then therefore, the religion, okay, kasi nga, papasok siya doon sa tents ng Shem, eh. So, kung ano yung religion ng Shem, okay, siya ay yung religion ng Shem, yun ang magiging religion ng mga Japhethites. Okay? So, kung ang mga Europeans kayo ay Buddhist, hindi origin sa kanila yon. Kung Hindu sila, hindi origin sa kanila yon. Kung Muslim sila, hindi origin sa kanila yon. Saan galing yan? Galing sa mga Asiatic. Kung sila ay Christian ngayon, hindi galing sa kanila yon. Galing sa mga Asiatic. So, dito pala mga kapatid, makita ninyo na yung origin ng races, meron silang specific o particular character. Kaya dadami yan, dala-dala po nila yan. Okay? Dala-dala nila yan. Yung word na enlarge, so, ibig sabihin, ang Japhet will explore the world. So, ang mga Caucasian race, yung mga Europeans, sila po yung nakarating doon sa buwan. Sila yung nag-circumnavigate sa buong mundo. Diba? Christopher Columbus, you have Ferdinand Magellan, no? So, yung group nila, no? They traveled in different parts of the globe. So, they circumnavigate the world. They enlarge Japhet. So, that will give you a very big hint, no? Kung ano yung magiging takbo ng mga lahi sa future. Okay, now, punta po tayo sa Genesis chapter 10. Genesis 10. At dito po sinabi yung mga pangalan ng kanilang magiging mga anak. Okay. Basahin muna po natin under Japhet. Under Japhet. Okay. Verse 2. Okay. Yung bang Egyptians, ano sila? Shem. Ham sila, no? Okay. Pakita natin yung mamaya. Genesis 10. Ayun, Pakibasa lang po. From verse 1 up to verse 5. Okay, Genesis chapter 10, verse 1 to 5, the Bible said, Now these are the generation of sons of Noah, Shem, Ham, and Japhet. And unto them were sons born after the flood.
The sons of Japhet, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. And the son of Gomer, Mhm. Alkenas, and Ripat, and Togarma. Okay. And the sons of Javan, Elisha, and Tarshish, Kitem, and Dodanim. Mhm. Okay, so salamat Brad, ano? So kukunin ko lang po yung ano dito, information patungkol po sa mga anak ni Japhet, no? Kung sino ito mga ito. Okay? Pag nagsimula tayo, kita natin 'yan, kay Gomer tayo mag-start, no? Okay? At ang Gomer ang siyang pinagmula ng Saxons, Frisians, Celts, Picts, Jutes, Angles or Ingles. Yeah, meron tayong England. Alright? Ingles. We have Gauls. Ayun na. And Franks. Alam niyo na yun, no? Franks. Franks, no? Of medieval Europe. So, kaya nga, si Gomer, siya ang nag-produce ng lahi, ng mga lahi na kung saan ay makita natin sa Black Sea. The Black Sea. That will be Bulgaria, Romania, into Hungary, and Czechoslovakia. Czechoslovakia, no? The Gomerites. Okay. Now, next is Magog. Narinig nyo na siguro yan. Gog and Magog, no? Gog and Magog. Probably the Scythian mountaineers who remain in the Black Sea after Gomer's family leaves. The word comes from Hebrew root meaning to dread or to fear. Okay? So, ang Magog po, okay? Alright, ang Magog, the Turks who fought against the Crusaders come from this group. So, yung mga Turks, okay, mga Turks. So, saan galing yung mga Turks? Dito sila galing. Dito sila galing. Mga Turks who fought against the Crusaders come from this group. Partially, although many of the Magog's descendants moved farther north and settled in Ukraine. Okay? So, ibig sabihin po, itong si Magog ay nag-spread sa Russia, no? Around Russia. At yun po ang naging dahilan kung bakit po merong tinatawag na mga Ukrainian people. Ukrainian. So, saan siya galing? Ito mga Ukrainian. They came from Magog. Okay. Now we have Madal. Is that Madal or Madai? Okay. Or Madai. Okay. The word means middle. And then you will see that these people are Kurdish tribes east of Assyria, come from Madai, and they settled the southwest shore of the Caspian Sea and migrated to new frontiers on Don and Volga River. The word means middle. So, Caspian Sea, no? Caspian Sea. You can see that in the globe, all right? Particularly sa Europe, Asia, no? Meron tayo dito, no? Caspian Sea. Okay, now, the Javan, this man is undoubtedly the progenitor of the Ionians or the early Greeks. Ang mga Javan, okay, ay mga early Greeks. His descendants gravitate west from Ararat and settle western Turkey, Thrace, and Macedonia. The word Javan in Hebrew means bubbling or fermenting. Okay? So, kung inyo makita yung direction after Genesis 11, alright, after Genesis 11, pagdating sa Genesis 11, ang direction ng, okay, di ba, nagkaroon ng spread mula kay Nimrod. So, ang direction, okay, so you have north, east, west, and then south. Okay, yan. In Genesis 11, nag-spread yung mga tao. So, yung southern part, no, kinuha ito ng mga Africans, this part. Okay? Okay?
Sa eastern part, okay, kuha ito ng mga Asiatic. That includes the Middle East. No? The Middle East. Nahulog na. Okay? The north part, area, itong area na ito, is the Europeans. No? The Europeans. Yan. No? So, itong area na ito, yan. Okay? Yung area na yan Europeans yan. So, saan sila galing? Galing sila dito sa Middle East. Diyan sila galing. So, nag-spread sila in different parts. Kaya makita mo yung Japet, yung Japan, no? Na pinagmula ng Ionians, mga Greeks. Saan sila bumanda? They're Japet, right? Here, in this part. In this area. Yung area na ito. Okay? Yung area na yan. Some of them nasa area nito. Yung mga Turks. Okay? Yung mga Turks. So, yung iba part ito. Yan yung part ng Russia na. No? Ito, pag ganun. Okay? Ito naman, yan yung Spain, then France, and then England. So, kung makita ninyo, itong Europeans, dito sila, northwest area, dyan sila, concentrate. Okay, some of them, pumunta dyan sa part ng Asia. Some of them. So, hindi po guminto, no, ang tao sa pag-move. Nagkakalat sila, nagkakalat. Kaya nga merong mixed races. May mixed races. So dito, dahil ito yung pinaka-old, itong area to, this is the oldest or the ancient. Ito yung pinaka-ancient sa history. In the area. Itong Mesopotamia na yan. It's the ancient. Ito sa Middle East na ito. Okay? Middle East na yan. Asiatic. Okay? Ang nag-concentrate dyan sa area na yan. Plus the mixture of Africans. Ito Egypt kasi ito Egypt. Alright? Egypt and then the Africa. So makita ninyo yung pinaka-mix. Nag-mix. Alright? At yung pinaka-parabang oldest civilization nasa area na ito. Eastern part na western and northern and southern. Ito nasa center na ito. Okay? So from there, kasi di ba nagtayo ng city si Nimrod? Oh, yung Tower of Babel sa Genesis 11, nag-spread sila. Na kanya-kanya na silang tongues. Okay? So sa Genesis 11, mapapansin mo, ang remarkable doon sa Genesis 11 ay meron silang mga kanya-kanyang tongues, no? Doon sa Genesis 11. Dito, wala. Okay, I think ang pinaka-oldest na language na meron dito is Hebrew. Okay? Pero after Genesis 11, okay, nag-spread sila with their tongues already, no? So kung sila dito, saan sila nag-spread? North, east, southwest. They spread in different part with their tongues. Okay? With their tongues. Let's see the Bible. Okay? Makita natin yan mamaya. You go to the book of Genesis 10, Brad. Verse 5, I'm sorry. Genesis 10:5. 10:5. Genesis chapter 10 verse 5. But by this were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families and their nations. Yon. After divided in their lands, every one of them after his tongue. No? Yung binanggit sa Genesis 10:5, that's after Genesis 11. Yung nakalagay sa Genesis 10:5, that is after Genesis 11. So, na-divide sila because they have different tongues. So, that is the division. The division happened because of their different tongues. Diba, nadi-divide tayo because hindi natin mauusap yung tao. Pero ngayon, dahil sa may mga translations na nangyayari, napakadali na lang communication. Sa mga computer, may mga translations na. Kaya nga napakadali ng integration ngayon. Okay? Actually po, ang pinag-uusapan natin dito, okay,
sa Genesis 11 ay yung pong pag-disband ng integration. Kasi people try to have integration. Integrate ang mga lahi. Genesis 11, integration. Yan. So Genesis 11, ang balak nila kasi magkaroon ng integration. So what God did, they were confused with different tongues. No? Kaya nga, punta tayo dito ulit. Balik tayo ulit. No? Itong nilagay ng Diyos, okay? Declaration ng Diyos ito sa lahi ni Kanaan. Makita ninyo na kahit po saan sila pumunta, kaya itong mga Africans, everywhere they go, in Asia, in Europe, everywhere they go, you will see them that they will not excel. They will not excel. Saan sila ang magaling? Basketball, sports. After that, ano na? Hindi marami sa kanila. Hindi kagaya ng Japhet because merong declaration ng Diyos that God will enlarge their cause. So God will give them wisdom and of course, strength plus the character to circumnavigate, the character to explore. Nasa isip nila, sa puso nila. Sino naglagay ng Diyos? Sino naglagay ng Panginoon? Ilagay kay Japhet, sa lahi ni Japhet. Okay? Si Shem naman ay he's more of an introvert. Kaya makita ninyo, hindi karamihan, okay, ang naging traveler pag pinag-usapan natin ang mga Shemite. They always stay in their places. Ando na sila. Yung mga Arab countries, hindi naman niya nag-explore. Pag dumating ang panahon, nagkaroon sila ng empire. Pero hindi po kaya nilang ilabanan yung ginagawa ng mga Japhet. Kakaiba. Hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon. Actually, ang nagkalkal, nag-drill ng oil doon sa Saudi Arabia and other Arab countries. Yung mga Europeans. Europeans. Natuto na lang tayo ngayon sa Pilipinas na gumamit ng sistema ng mga Japhet. Pero sila yung original, sila yung mga Vikings, sila yung gumagawa ng malaking barko, sila yung nagta-travel, and explore the world. Okay? So, tama ito, no? Tama yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga, importante yung Bible talaga. Rule talaga ang Bible. So, yung mga Africans, kahit saan sila pumunta, basta black skin, makita mo, parang nasa baba sila. Okay? Hindi naman natin minamalit. Pero, parang bang nagkakaroon ng automatic setup na kapag black, doon sa baba. Okay? Doon sa baba. Tayo, mix na tayo ng Shem at saka Ham. Mix na tayo. Kaya ang character natin, more of servant, okay? And introvert. Introvert in the sense na they are religious. Hindi sila extrovert. Hindi mo makakausap yung mga Orientals. Orientals mga to. Okay? Orientals mga to. Hindi mo sila makakausap mga Orientals. Pero they are very devoted. Kaya nung World War II, mapapansin mo, kinakatakutan ng mga Americans ang mga Japanese because they are willing to die for their country. They are introvert. They are inside. Kaya nga, you cannot just stop them because they have very strong conviction. Kaya nga sila yung may hawak ng relihiyon na nai-push nila papalabas. Sino ba talaga ang naging evangelist ng mga unang panahon? Yung mga introverts. Yung mga religious people. Sino yung mga yon? Di ba? Ang mga apostol, mga Hudyo. Oh. Okay? Kaya lang, pumalat ang Christianity around the globe. Okay? Okay? Sapagat from Israel, diba? Israel, then makita mo, sino yung na-convert? Yung mga Gentiles. Ano ba yung mga Gentiles na yan? Ano yung mga Gentiles na yan? Okay? Most of them are what? Most of them are Europeans. Most of them are Europeans. At ito, mga Europeans na ito, sila ngayon yung naging missionary around the world.
Okay? So, dalawa, no? Dalawa lang yan. Either ito ay Roman Catholic Church or Christian. Sabihin natin evangelicals or sabihin natin yung iba ay Protestant. Nandito na, mix na dito, no? So, ang Roman Catholic Church, okay, nag-spread siya around the world. Okay? Ang Christianity nag-spread around the world through the help of the Europeans. So, makita natin dito, mga introverts to mga ito. Pero naisakay yung religion sa mga Europeans na extrovert sila, extrovert. Kaya sila yung nag-explore eh. Kahit sa Alaska, meron sila. Napakalamig na nun. No? Sa Antarctica, ang lamig-lamig. No? Sa New Zealand, sa baba, South Pole, andun din sila. No? Because why? Because it is in their blood. It's in their blood. Okay. Now, tuloy po tayo. Tuloy po tayo. So, saan tayo nag-start? Start tayo kay Japhet. Okay, move po tayo ngayon. So, ang mga anak ni Javan ay si Elisha. Okay? These are Sicilian coast, kin to Greek Ionians. The Tarsis. Tarsis. Itong si Tarsis po ay of Western Italy or Spain. These are the Aragonese Catalans. No? Okay, next, Brad. Next. Dito tayo. Next. Genesis 11. Genesis 10 muna po. Genesis 10. Okay? Pakibasa mo, Brad, verse 6 hanggang verse number 20. Okay. Genesis chapter 6. 10 verse 6 to 20, the Bible said, "And the sons of Ham, Cush, and Mizraim, and Plut, and Canaan, and the sons of Cush, Sheba, and Havilah, and Sabta, and Rama, and Sabtika, and the sons of Raama, Sheba, and Dedan. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was the mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Yun. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calne, and the land of Shinar. Out of that land went forth Ashur, and builded Nineveh, and the city of Rehoboth, and Kala. And reason between Nineveh and Kala, the same is a great city. And Mizraim begat Ludem, and Anamem, and Libabem, and Naptuhim, and Patsurim, and Kasluhim, out of whom came Philistim, and Caprorim. And Canaan begat Sidon, his firstborn, and Het, and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, and the Habite, and the Arkite, and the Shinite, and the Arbidite, and the Simarite, and the Hamitite, and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. Okay. And the border of Canaanites was from Sidon, and thou comest to Gerar unto Gaza, as thou goest unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Siboim. Binanggit yung Gomorrah, Brad. Yes po. So, the Gomorrahites are black people. They're black people. Sodom and The Gomorrah. Sodomites are black people. Yes po. Verse 20, these are the sons of Ham, after their families, after their tongues, and their countries, and their nations. All right. So, you will see the Ham people, no?
May problema ba doon sa Ham? Meron. Meron, no? Sa Ham people, meron silang actually sexual problem. The Ham people. Yan ang problem nila. Yeah, the sexual problem. Okay? Ang mga Arabs, hindi na sila Shemite, no? They are mix of Ham and Shem. Pagaman sila po ay yung Ismaelites, no, na tinatawag, the Edomites, ay galing po yan sa line ng mga Shemite, no? Abraham. Pero since meron pong mga mixture na nangyari, at the end, no, itong Shem nagmix sa African. So kahit po may problema po ang Ham, kapatid, no, Hamites, ay na-involve pa rin ang religion sa kanila. Kaya makita nyo yung Muslim religion, ganyan, no? Na-involve sila sa religion, sa Muslim religion. But you will see in these nations na meron silang black connection, you will see some problem on sexual problem. Totoo po yun. Totoo po yun. Okay? At yun ang makita natin. Bakit? Because si Ham, siya ang unang sodomite na nakarecord dito sa Bible. Okay? Oh, tapos, makita natin, itong si Nimrod, no? Nimrod. Saan siya galing? So verse 8, Cos begat Nimrod. This is the 13th from Adam, Nimrod. Nimrod is the type of the Antichrist. So kung susundan natin po yung line, no, ng mga Hamites, okay? Tignan natin yung line ng mga Hamites. Isa dyan po yung mga Egyptians. Hamites po yan. Na yan po yung line na kung saan po lumilitaw madalas ang enemy ng Panginoon. Yung mga manggagawa ng Diyos. Lumilitaw sa kanila. Doon lumalabas sa kanila. Okay? Yung mga enemy. Okay? Kaya makita ninyo, ang Israel, sino ang kalaban niya? Kalaban niya, Shemite ang Israel. Ang kalaban niya, makita mo, yung mga Hamite. Okay? So, yun po yung makita natin sa mga Ham. Okay. So, move po tayo, no? Move po tayo. Hindi na natin basta po itong mga kung ito, ay may mga corresponding ano po sila, places. Just like Put. Number 3, Put. So, Libyans po, west of Egypt. Canaan. So, no need for introduction. Sila po yung nakatira sa land of Canaan. Misraim. Egypt din po ito. Alright, Egypt doon. Sabta, Ethiopians of Arabia. Raama. We have Arabia by the Persian Gulf. So we have Seba. This is identifies Nubia on the north of Ethiopia in Africa. Sabteka, the father of race of Negroes, would settle on the east coast of Arabia near to Raama Heights. Okay? And then, yun na, no? Okay. So, Nimrod became one of the type. Sapagkat po, yung kanyang ginawa na city, no, ay picture po yan ng pag-worship sa idol. Meron sila kasing tower na ginawa eh. Yung Babel. No, that's the picture of worship. Idol worship. At yung city na yon ay nabuo. It was rebuilt. It was built to what? To rebel against God. Kaya nga po, si Nimrod is one of the greatest type. Kasi inintegrate niya yung mga tao. Tapos nag-build siya ng worship place. Okay. Alright, so let's move the historical source of the Orientals or the Asiatics, verse 21 up to verse 32. Genesis chapter 10, verse 21 to 32, the Bible said, Unto Shem also the father of all children of Eber, the brother of Japheth, the elder, even to him were children born. The children of Shem, Elam in Ashur, and Arpachshad, and Lud in Aram. And the children of Aram, Uz, and Hul, and Giter, and Mash. And the Arpachshad begat Sala, and Sala begat Eber.
And unto Eber were born two sons. The name of one was Peleg, for in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan. Okay. And Joktan begat Almudad, and Shilep, and Hasarmabet, and Jera, and Hadoram, and Osal, and Dikla, and Obal, and Amimael, and Sheba, and Upir, and Habilah, and Jubab. All these were the sons of Joktan, and their dwelling was from Misha, as the goest unto Sipar, a mouth of the east. Okay. These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their land, after their nations. These are the families of the sons of Noah, Yeah. after their generation, and their nation, and by this were the nation divided, and the earth after the flood. Yan. The earth after the flood. Okay? So, isang bagay na makita po nyo sa Shem, ito yon, yung line na ni Eber. No? Eber. Dito na galing si Abraham. Yan. At yung lahi ni Abraham. So, yung mga lahi ni Abraham, originally yan, galing sa Shemites. Kaya si Kristo, okay? Si Kristo, ano siya? No? Shemite siya. Galing siya kay Jacob. So, si Christ ay galing sa lahi ni Abraham, at si Abraham galing kay Eber, kaya tinawag silang, Hebrews. 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 Yan. Eber. Anong version, Brad? Yung Eber. Papakita mo yan, Brad. Good. Sige, i-show mo na. Ha? Pakibasa ulit. Pakibasa ulit. Genesis chapter 10, verse 25, And unto Eber were born two sons, and the name of one was Peleg. For in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan. Yon. And then, bababa ka pa, lilitaw na si Abraham dyan. Okay? Kabila, Joktan, no? Sons of Shem. Makita natin yan sa chapter 11, ano? Verse Ayan. 11. Jesus Christ genealogy Shem to Abraham. Alright, so you have the Orientals. Dati Dito po. po siya. 11 po. Yan. Ha? 11. Verse 29. 28, 29. Abram. 11 verse Sa 29 na po. 26. And Terah, 11, Yeah. 26. And Terah 26. lived 70 years and begot Abram, Nahor, and Haran. So, galing yan kay, tignan ninyo, no? Tera. Tignan ninyo, no? So, verse 14. And Salah lived 30 years and begot Eber. Yun na, no? And Salah lived after he begot Eber 403 years and begot sons and daughters. Eber lived 430 years and begot Peleg. Yun na, no? Eber, Peleg lived 30 years. Then, pababa ka, kita mo yung line ni Abraham, verse 22. And Serog lived 30 years and begot Nahor. And Serog lived after he begot Nahor 200 years and begot sons and daughters. And Nahor lived 9 and 20 years, begot Terah. And Nahor lived after he begot Terah 119 years and begot sons and daughters. And Terah lived 70 years, begot Abraham, or Abram, Nahor, and Haran. Yan, okay. So, yan po yung origin. So, tignan natin yung places kung nasaan sila, Brad. Makita mo yung map. Okay? So, ito yung line ng mga Jewish people. Si Abraham, may anak din dito, no? Yung Ismailites. So, you have the Arab.
The Arabs. Yan. Kaya nga kine-claim nila na sila yung may-ari ng may-ari ng Palestine. Okay? So ayan po, no? Divided na yan, no? You have Europe, Asia, Africa. Okay, thank you so much for that picture. Ay, yung drawing ko kanina doon, gano'n na gano'n. So yan po yung division kung bakit nagkalat-kalat sila. And yan po ay sinadya ng Diyos na sila i-divide, no? God is a divider. Ilagyan sila ng Diyos ng mga divisions. Kaya ang isa sa mga divisions, mountains, isa sa division, dagat, no? River, yung ocean, of course, and then yung language. Tsaka yung kulay, no? Parang ang gusto ng Panginoon, ganito, huwag gawin yung ginawa sa lugar ng Nimrod, no? Kung saan in-integrate ang mga tao. Kaya lang po, makita ninyo, sa last days, kung lalagyan natin ng chart, no? Chart natin. Makita ninyo yung last days, alright? Okay, last days. Yan eh. So, dito tayo ngayon, no? Church age. Makita ninyo, papunta ang tao sa integration. Yung tinatawag nilang ecumenism. Kaya pagdating dito, one world religion, one world government, no? One world religion, one world government. Saan galing ito? Okay? Saan galing ito? Gusto ng Antichrist na ma-integrate ang mga tao. Di ba naaalala natin si Nimrod? Nagtayo siya ng tower. For example, ito yung time ni Nimrod. Okay? So nagtayo siya ng tower. Tayo siya ng tower. Yung tower na yon trying to reach heaven. Okay? Ang ginawa ng Diyos sa tower, dinestroy niya. Because hindi gusto ng Diyos yung ginagawa nilang, nag-integrate sila kasi nga magiging isa sila laban sa Diyos. So God destroyed this. Pero pagdating sa future, uulitin po kung anong ginawa ni Nimrod. Kaya nga si Nimrod is one of the greatest type of the Antichrist. So kailan nag-start yung integration? Dito na. Yung tinatawag natin ecumenism. Yan na yan. Yung interfaith. Interfaith. Okay? So yan po yung origin ng races kung bakit po iba-iba po yung lahi natin. At kung tayo po ay nasa isang lugar, nagmi-mix-mix na yan, okay? Then later on, meron nang lumilitaw na ibang group of people, tapos magkakaroon din sila ng sarili lang dialect o language, magkakaroon sila ng kanilang mga alphabets. So nagdi-divide because of the mixing of races, development of languages, and then moving to certain places. Okay? Kaya po dyan, nagkalat-kalat. And let's check the Bible in Acts 17. Acts 17. Acts chapter 17. Okay, meron pa po akong hindi nabanggit pala. Acts 17, before I close. Acts 17. Acts 17. Alright, you go to Acts 17. Okay. Sa Acts chapter 17, ito sabi ni Paul, verse 26, and hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Yung pinakita kanina ng map, that's the bounds of habitation. No? Bounds of habitation. Okay. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, and though he be not far from every one of us. Okay. So may boundaries, kaya nga mayroong separations ang mga races. Kaya makita niyo saan nakatambak yung mga negro, nasa Africa. So nag-travel lang sila kung saan nagpupunta. Pero yung concentration nando sa area ng Africa.
Sa Europe, ang concentration nandun. Sa area ng Asia, ng dyan, northern part and western part. Doon sila nakakoncentrate. Ngayon, ang Asia, saan sila nakakonsentrate sila doon sa area ng Asia? Hindi nyo napapansin? Kaya nga ang Amerika, mixed races yan. Nandun na yung Ham, Shem at Japhet. Sa Amerika na lahat. Bagat minix na lahat yan. Okay, now, before I end, gusto ko lang pong isingit ito. Music is important in this study because bawat isa ay meron po silang kanya-kanyang hilig na awitin. Okay? Ang mga shamans, they are more of spiritual songs. Spirit. Kasi they are introvert. They are religious. So this is a spiritual song. Okay? Kaya makita niyo yung mga awit nito ay patungkol sa awitin ng Panginoon Diyos. Spiritual. Okay? So, spiritual dito. Japhet they are warriors. They have marching songs. So, ang concentration ng mga awit nila is about self. Boosting self. No? Pag gumigiyera sila, lumalaban sila, meron silang mga kasamang musician just to encourage them. Marching. Kaya nga mga awitin ng mga marching galing sa mga Europeans. Our songs, sa hymnbooks natin, lahat yan, okay, kundi man lahat, no? Siguro 99%, okay, are what? Marching song. Saan galing yan? Mga Japhet. Bakit? Because they were converted to Christianity. Remember that, okay? Marching song. Pero ang mga awit natin sa Bible, no? Psalms. Spiritual songs. Okay. Hymn. Yan. Sapagkat they are spirit of servants, so hindi sila after doon sa spirit, they sila after sa soul, they're after sila sa body. Kaya nandito na po yung mga awitin na sa mga Buddhism, ba? Mga awit nila, tambol, beating, then they're dancing. So, mas more of the body sila. Ngayon, nung ang mga music na yan, mga jungle music, na mga hymn, ay nag-travel dito sa lugar ng mga Japhet. So, itong mga body music na ito, isinama to dito sa soul music. Kaya makita ninyo na lumitaw yung mga rock and roll at ang nag-promote yung mga Japhethites. Pero ang source noon ay dito sa mga black. Okay? Yung mga blues na tinatawag nila, they are black songs. Negro songs. Okay? So hanggang doon lang po tayo mga kapatid. I think it's enough for tonight. No? Para po sa ganun po ay tayo po ay makapag-relax na. Okay? Thank you for watching. Thank you for joining us tonight. God bless po. Okay? So, shout out tayo, Brad. So, this is Genesis, ano to, Brad? Genesis 9, 10, 11. Okay, so shout out. Shout out po. Shout out. Okay. Sa lahat ng sumabaybay sa oras pong ito. So, paki-like lang po, heart or care para tayo po ay para kayo po ay ma-recognize sa ating pong shout out. Amen. So, shout out sa lahat ng sumubaybay sa oras pong ito. Sister Vanessa Delgado Darantinao, Sister Elisa Abeto, Angeline Guloy, Yeah. Luis Antonio Sia,
Rica Paklibar Sumagaysay. Yun, yung tutorial house. Si Sister Tess. Kayla Kapinpin Ibero. Ex Taraki. Okay. Nolan May Francisco Pelainya. Rose Angela Espadilla. Kalyana Rose Gonzales Nicolas. Gemma de Guzman Ermitaño. Analisa Stanislao Bukad. Brian Impante. Rihanna Naboya. Jocelyn Asam. Christian Solano. Angeline Patani. CL. Mary Rose Ambrosio Gyang. JMD Joy del Pilar. Okay. At maging po si Olive June Casquero Mendez. At Cherry Lopez. Bliker Camelote. Eniza. Kat Bansale. Jason Villanueva. Lanyohan. Cesar Asar Alcantara. Yeah. Reta Tina Kadang. Okay. Mitch Amaranto. Pastor Arnold Drapsing. Amen. Denver Daniel. Draymond Velasco. Yeah. Yan. At maging po si Chris Gamba. Annabel Tainan. Angelo Kayanan. Emmanuel Fundamental Baptist Taiwan, no? Church. Yan, si Pastor Jomar Ifrasio. MC. At yan, si Brother Francis Vicente. Yup. Pastor Hilario Valdez. Si Brother Arvin. Brother Nolan Maroto. Amen. Aldin Garbos Yang. Jonathan Ramos. Maging po si Rowelyn Matias Ramil Ricardo. Okay. Si J.R. Eliorango. Okay. Nadine Peralta. Okay. Jane Christie. Mir Crasco. Yeah. Hannah Rodriguez Narciso. Phil Pardilio Traya. Pamor Galas Glinel. Mac Clarence Arizabal. Alfredo Velasco Candaza. Ed Verdiflor. Leonora Nieves Tavil. Amen. At maging po si Brother John Aldrin Libado. Amen. Brother At John maging Aldrin. po Asa na siya ngayon? At maging po si Pastor Aldo Mendoza. Wow. Amen. Aldo. Okay, so yun po. Shout out sa ating lahat at sa lahat ng nasa comment section. God bless po sa inyong lahat. Amen, amen. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat Panginoon sa araw ito o gabing ito, Panginoong Diyos. Yes, Lord. At salamat din po, Panginoong Diyos, sa information na amin pong nalaman, o Diyos. At maging Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa natitirang lakas na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin, Tama Panginoong po. Diyos. Amen. Maging po ang mga sumubaybay, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat sila po, Panginoong Diyos, ang isa pong dahilan, Panginoon, kung bakit kami, Panginoong Diyos, ay ginagawa ang bagay na ito, Panginoon. Tama po. Lord, hiling po namin, Panginoong Diyos, muli, at ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang mag-bless sa bawat isa po sa amin, at patuloy, O Diyos, ikaw ang patuloy, Panginoon, ang mag-glorify sa amin pong ginagawa, Panginoon. Yes. Salamat po, O Diyos. Binabalik po namin ang papuri. Pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Okay, please like, share, and follow our Facebook page. Ganoon din po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na po. Kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe, nang sa ganun kayo po ay maging updated sa lahat po ng ating latest videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KJB Believers now signing off. Signing off. God bless po. Thank you po for watching. Heaven is my home. I'm just a stranger in
this world. I'm on a journey, and I'm not here to stay. I'm heaven bound, where I will live eternally. Jesus, my Savior, He's waiting there for me. I'm heaven bound, oh hallelujah. I'm heaven bound, glory to God. I'm on my way to that fair land, where the saints of God are bound. Jesus made the way, and now I'm heaven bound. I've set my eyes to the Savior of my life.